1 hour rin po no, na nandoon po. Was it a confidential meeting in terms of, was it one-on-one? Marami bang nakikinig? Was it, and wasn't VP Leni worried about the optics? No? I'm just wondering, na sabi ko nga kay Wedge kahapon, nung binabalita namin, sabi ko, I would have loved to be the fly in the room to see two VPs, two female VPs, di ba, face to face. So, can you tell us the mood, no? Was it a closed-door meeting? One-on-one ba yan? Was there a lot of picture taking? Ano po yun? Kung pwede mo nga i-share kung anong sinerve ni VP Leni kay VP Sara eh. Alam mo mga babae, Marites, yung mga detalye ang hinahanap namin eh. Alam ko, uhaw na uhaw ang mga tao para sa ganyang klaseng detalye. Pero unfortunately, wala kasi ako doon. So, ang aking impormasyon ay galing lang mismo kay VP Leni na siyang nagkwento sa akin na dumalaw nga si VP Sara Duterte sa kanya. I don't think it was a one-on-one meeting. Wala naman siyang binanggit sa akin na nagkaroon sila ng closed door sit down na sila lang. Ang aking impression ay dumating yung grupo ni VP Sara at lahat sila ay winelcome ni VP Leni, nagkaroon ng kwentuhan at yun na yun. Hindi siya meeting in any sense kundi mas kwentuhan at exchange ng pleasantries. Unfortunately, hindi ko masasabi kung anong sinerve. How big was the party? Hindi na kinuwento sa akin yun. How big was the party of VP Sara? Ilan po silang dumalo kay VP Leni? Hindi ko alam kung ilan ang pumasok, but she had an entire convoy with her. So, alam mo naman, siyempre, vice presidente. So, aside from yung kanyang staff, aside from yung kaibigan nila na tumawag nga kay VP Leni, I'm sure she had an ample number of security na nakasama. Okay. Attorney Barry, well, we all know na si former VP Leni is kumbaga matagal ng biggest political opponent talaga ni now President Bongbong Marcos. And now recently, Vice President Sara Duterte said that she is not friends with President Bongbong Marcos. Are we seeing here a girl power na dalawang babae against the sitting president now? Wala ako nakikitang ganong development dito. Kagaya nga na sinabi ni VP Leni, hindi ito tungkol sa politika. Ito ay simpleng pagtanggap sa isang bisita sa Naga. And in the past, si VP Leni has been very clear. Kapag ang usapan na ay tungkol sa pakikipag-ugnayan sa politika, di ba? Pagkakaroon ng isang alyansa, partido sa partido, kailangan nakatungtong yan sa prinsipyo, di ba? Hindi lang yan simpleng dahil polite tayo nag-usap, papunta na tayo doon, di ba? So, I don't think and I don't foresee na in the near future or any time magkakaroon ng ganong ugnayan o ganong kampihan dito. Si VP Leni has always been very consistent sa kanyang posisyon na dapat kung tayo ay magsasama, tayo ay magkakampihan, dapat mayroong pagkakapareho yung prinsipyo natin. Alam naman natin, sa nakaraan, madaming naging alitan at banggaan ang kampo ni VP Sara at si VP Leni. Kaya nga yun nga, no, ako I asked earlier, no, wasn't the VP Leni worried about the optics, no, na dalawang, alam naman natin po talaga na sa panahon po ni VP Leni, talagang she, quote-unquote, suffered, no, under the president, na talagang hindi siya pinapansin, her budget was very minimal, she really had to find ways to support her advocacies, her activities. But aside from that, no, wasn't VP Leni also worried about the backlash na itong pagtagpo nila over the weekend ay makakasama rin sa kanya, lalo na yung mga liberal na very conservative, yung mga ano niya, no, yung mga tagahanga niya at mga taga-suporta niya. Hindi ba siya hindi man natakot, no, pero hindi ba siya nangamba na baka may backlash itong pag-meet niya kay VP Sara? Well, unang-una, I'm sure alam niya yon, di ba? I'm sure na aware siya na posibleng magkakaroon nga ng ganong ugong. At ito na nga, di ba? Sa nakaraang 4 na araw, naramdaman na nga natin yung ugong, yung mga katanungan. Pero sa dulo kasi, si VP Leni laging totoo yan sa sarili niya. At isa sa kanyang mga pagkatao, bahagi talaga ng kanyang pagkatao ay, di ba, yung pagiging magalang, pagsunod sa GMRC, di ba, good manners and right conduct, di ba? At sa kanyang pananaw,
kung merong bisita sa inyo, 'di ba? Merong dadalaw sa bahay mo, hindi mo yan babastusin. Hindi mo yan i-turn away regardless of yung pagkakaiba sa politika, 'di ba? Regardless of yung personal nyong kasaysayan, 'di ba, sa isa't isa. Dahil hindi ginagawa 'yon ng isang mabuti at mabait na tao. At sa tingin ko, sa dulo, yun ang nananaig kay VP Leni sa ganitong klase mga usapin. Sa kanyang buong career sa politika, hindi naman niya inuna yung politika eh. Laging ang inuuna niya yung tingin niyang tama. At sa tingin ko, dito sa sitwasyong ito, tingin niya tama lang na i-welcome si VP Sara. Kaya naman nung sumunod na araw, nung andumalaw din naman si Secretary Abalos at si Senator Bong Revilla, na hindi rin naman niya kahanay insofar as politics are concerned, winelcome din niya. Diba? Winelcome niya sa bahay niya. Nagkaroon sila ng usapan at sinabi nga ni VP Leni din nung Sabado, sa kanyang pananaw, sa panahon lalo ng piyesta, ang Naga ay isang politically neutral space. Madaming mga nagpupunta doon, dumadalo to attend the festivities, at kung gusto makipagkita sa kanya, dahil obviously siya sa mga pinaka-prominenteng residente ng Naga City, hindi niya yan tatanggihan, hindi niya yan tatalikuran dahil tinatanaw niya yon bilang responsibilidad niya as a good host, as a good person. So, yun naman talaga ang punot dulo nito eh, di ba? Yung ibang tao kasi ang iniisip, dapat nag-decide ka on the basis of yung political alignments. Pero hindi kasi ganun si VP Leni. Hindi political alignment ang inuuna niya, kundi yung maayos na pakikitungo sa kapwa dahil yun talaga yung kanyang pagkatao. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.